Pag-uusapan po natin ang patungkol sa nuclear power system dahil kailangan po nating mag-improve dahil ang ating kuryente ay mahal per kilowatt at apektado po tayo sa mga presyo ng ating mga bilihin dahil ang nagko-control po ng presyo ay yung langis kung saan apektado tayo kung anong kaguluhan sa Middle East. Kaya pag-usapan po natin ang nuclear ay pwede pong mag-install ng maliliit na unit na para pong mag-assemble ka lang ng mga malaking diesel generator. So ganito po, pwede pong ibiyahe yan na o-orderin po sa mga supplier na ganyan po maliit. So pwedeng malaki, pwedeng maliit, depende. So kaya po itong nuclear plant ay pwede pong mas mabilis itong i-install dahil nga kung gagawa ka pa ng thermal plant na malaki, napakatagal pong gagawin dahil lahat mag-umpisa ka pa mula sa preparation ng lupa, lahat foundation, i-layout ito pag maliit o mga medium size lamang na power na nuclear unit ay mga foundation lang ng mga maliliit ang kailangan. So ito po ang ating pag-uusapan. I-discuss po natin ito dahil papunta talaga tayo roon dahil kailangan nga natin na makababa po tayo sa ating mga bayaran at makapag-attract po tayo ng mga investors dito sa ating bansa upang umunlad po tayo. So yan po ang ating pag-uusapan. So, bago po tayo magpapatuloy, ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices, mayroong application sa sasakyan, sa motor, sa stove. Ito po yung device na kinabit ko po sa sasakyan upang makatipid po sa fuel at makatulong din sa climate change. Sa ating device ay wala pong binago sa makina. Wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang atin po ay tapping point. Gumawa lang po dito ng key at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos, yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag-switch off and on. Tapos, itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito ay konti lang na tira at dadagdagan lang ito. Binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung. So yan po, simpleng device pero siyempre kapag nakatipid ka sa fuel, malaking bagay po. At ngayon, ang problema po natin na lulubog nga po tayo sa mga baha at nakakatulong nga tayo sa climate change kasi ang device na yan ay nag-generate po ng hydrogen. Kaya mas malinis po ang buga ng hangin at kaya nakakabawas po tayo sa makapal o maitim na usok. Yan po mga kababayan. Tuloy po tayo sa ating subject matter, itong patungkol sa power supply na atin pong ipapaliwanag itong nuclear plant kasi papunta talaga tayo riyan dahil dyan po ang paraan upang mas malinis po ang ating power unit at hindi po tayo magiging apektado sa mga pagtaas baba ng presyo at wala namang pagbaba dahil puro lang naman taas at kaya naganda hirap-hirap tayo, apektado ang ating mga bilihin dahil nung tumaas hanggang 90 yung ang ating gasoline at naging 120 yung ating diesel, sobrang nagkaganda hirap-hirap ang ating buhay. Kaya ito po ang solusyon, ipapaliwanag po natin itong nuclear plant dahil dito talaga tayo papunta upang hindi po tayo matatakot. Ito po yung system ating pong ipapaliwanag. Ito yung ating electrical power supply. Ito yung transmission line na makikita natin na matatayog malalaking tower. At ito naman yung representing sa mga transformer. Sa pamalakihang power supply, maraming transformer ito, tinatawag dyan station, substation. So ito yung ngayon yung generator. So yung generator, may umiikot nito sa loob. Kaya nag-produce yan ng kuryente kapag iniikot. Sa mga power plant, ang nagpapaikot niyan ay mga boiler, steam. So,
ito yung steam. Kung sa power plant na steam, mga thermal plant, ito yung steam na malakas na bumubuga, ito naman yung turbina. So pag bumuga dito yung steam sa turbine, iikot ito, kaya iikot itong generator, magpuproduce ng power. So ito yung steam dito, paglabas ng steam dito, bubuga dito sa baba, ito ay tubig. So yung steam ay sasama sa tubig, babalik uli na maging tubig siya. And then sisirculate ito, pabalik-balik lang. So ito yung heat exchanger. Sa ating representation, dahil ang ating pong power dito ay nuclear, so ito yung heat exchanger ito. So ngayon, ito naman ay tubig nga, so ito ay pinapalamig, kasi kung hindi papalamigin, iinit, di kukulo din to. So kailangan papalamigin, ito naman yung papalamig na cooling tower. So ito may loop, ito may bomba siyempre. So ito naman ganun din, paikot-ikot siya diyan ganun. Pagka naging tubig siya, iinit ulit dito, magiging steam at bubuga pa ulit-ulit lang ang circulation ng tubig. So ngayon, ito ay heat exchanger. Ang nagpapainit nito dahil ang ating pong power supply dito, ang pinaka supplier po natin ay nuclear. Sa thermal plant, sa mga power plant, kaya nakikita po natin yung mga umuusok dahil ang nagpapainit po noon ay yung iba dyan bunker, o sa mga diesel naman ay diesel ang fuel. Ito ngayon, ang ating fuel ay reactor, yung nuclear reactor dito sa loob. So yan po, so ito ay itong loop na ito, pwede heavy water, pwede yung iba ginagamit nila ay liquid metal. So ito ngayon yung loop. So ngayon ito po ngayon yung pinaka-reactor niya. Ngayon kung ipapasok po natin itong sa loob para maintindihan po natin kung ano po ang paano ito, para maintindihan natin ang pinakaloob po nito. So ito yung casing, ito yung pinaka-building ng reactor unit. Ito yon. So ito ngayon yung heat exchanger. Para maintindihan lang po natin ang loob, ipapasok natin ito kunwari dito sa loob. So ito na, nandito na, nilalagay natin para makita po natin ang pinaka section nitong reactor na ito. So maglulup nga ito paulit-ulit dyan. Mayroon ditong bomba. Ito yung pinaka-reactor, naka-enclose yan. So itong casing nito na reactor na ito yung nuclear element dito sa loob. So uranium nandito. So itong reaction nito, wala pong combustion dito, walang flame, kundi init lang ito. Nag-iinit. So itong paano ito palakasin at pahinain itong rod na ito, kung ibababa ito ay hihina yung init, kanyang init. Pag tinataas ay lalakas. So ito yung pinaka-control niya. So ito ay pinaka-casing nito ay reactor. So naka-encase ito ay mga matibay na metal ito, makakapal na metal, hindi ito basta-basta mag-leak. So yan po ngayon yung ating illustration para hindi po tayo matatakot na itong buong building na ito, kung sakali man may lindol, halimbawa itong building na ito yung building na ito, yan. So ito yung building na ito. So kung may lindol, ito ay connected ng tubo lang naman. So tubig ito. So may mga flexible diyan. Kapag naglindol, hindi po wala pong problema kung hindi naman siya matamaan ng kung anong tumama dyan. Kung lindo lang naman, kasi may flexible ito, hindi siya basta-basta masira. Kasi ito ay konkreto. So makapal na konkreto yan. So itong building na ito ay makapal na konkreto yan. Makapal po yan na konkreto. Hindi po yan basta-basta masira. So kung maglilindol yan, walang problema kasi may nakabase naman po siya. Okay? Walang problema. Mayroong base po yan. So yan po ngayon ang ito yung pinaka-core niya, naka-encase yan. So ito yung cooling dito, itong nagsisirculate dito, wala pong contact yan kasi naka-encase lang po ito, walang contact yan, mag-ikot-ikot lang po dito yung coolant, walang contact dito. So yan po ngayon yung maintindihan natin. Kung ano mang mangyari, kung lindol man malakas, hindi pa rin masisira siya kasi itong mga piping dito, lalagyan po yan ng mga may mga flexible po yan. So kahit mauga-uga, kahit po yung buong building po mauga dyan, wala namang problema kasi naka-encase, matibay po itong foundation na ito. So yan po ang ating maintindihan para hindi po tayo matatakot. Ngayon, pagdating naman po sa
sa safety. Paano naman kaya po ang safety nito? So, ang ating pong alalahanin dito dahil ito kapag nag-leak ito, siyempre ito yung delikado kapag nag-leak ito kasi radioactive nga ito. Kapag malanghap natin to, matamaan tayo nito, yun ang kakamatay ng tao. Pero ito, makikita natin ay napaka secured po ito, talaga secured kasi itong loob nito secured yan, napakakapal na mga metal yan, ito plus ito naka-encase pa ito, makapal din ang metal, tapos ito pa naka-enclose pa siya sa buong building. Talagang doble-doble ang kanyang pagka-enclose diyan, hindi basta-basta masira. Ito naman kaya nga naka-safety siya. Ngayon paano ang safety nito? So itong para maging safety kasi ngayon ay mga AI na pwedeng lalagyan ito ng mga devices na kung anumang mga irregularity dito ay mag-aalarm kaagad siya. Halimbawa yung pressure o kaya yung halimbawa may mga humina na parts dyan, so dahil nga gagamitan natin ito ng mga AI dahil ngayon ay panahon na ng mga AI, so yun lang po ang mabilis na ma-alarm kaagad yung mga nagbabantay dyan, yung mga nag-ooperate dyan. Hindi naman kailangan pumasok dyan ang mga nag-ooperate kasi lalagyan lang po yan dito sa mga system niya, lalagyan po ng mga sensor yan sa loob, lalagyan ng mga camera yan at pwedeng ang mag-monitor nito 24 hours ay pwedeng AI na, robot na pwede ang mag-monitor dyan upang kung anumang mga anomalya, mga abnormalities o anumang makikita ng robot ay kaagad mag-shut off itong system. So automatic shut off yan, kaya dahil nga automatic switch na ngayon dahil mga AI na nga tayo ngayon. Kaya yan po ang safety, kaya hindi po tayo dapat matatakot kung mayroong ganitong nuclear power system na ilagay po doon sa malapit sa ating lugar. Siyempre wag naman tayong lumapit doon sa pinakamalapit, kailangan naman sa malayo ang lugar, pero yan po dapat natin maintindihan na hindi po basta-basta kaagad lamang ito masisira dahil naka-safety ay puro na nga tayo automatic switch at mga AI na po ang nag-ooperate, kaya mas safety na po ngayon at marami na pong gumagamit ng nuclear power system sa mga bansa na katulad ng Russia, India, sa Israel, Germany, lahat gumagamit na po ng mga nuclear system. Yan po mga kababayan, atin po lamang itong paniliwanag upang hindi po tayo matatakot dahil kailangan na po tayo talaga mag-expand dahil mahal po ang ating babayaran na wattage kung magdidepende lang po tayo sa fuel sa Middle East kasi nga pag may kaguluhan ay mapiktuhan po ang ating pong mga presyo. Po mga kababayan, intindihin po natin to at naunawaan na po natin ang safety. So hindi na po dapat tayo matatakot, atin pong ibahagi ang ating naintindihan dito, ibahagi po natin sa ating mga kaibigan upang maintindihan natin at hindi po tayo masyadong takot dahil kapag ang taong hindi nakakaunawa o wala pong naiintindihan sa isang bagay ay talagang matatakot. Dahil kung kailangan natin umunawa po tayo dahil upang umunlad po ang ating buhay, ang ating bansa, dahil ito lamang po sa ating pong kalagayan, ito po ang kailangan natin magagamit na talaga tayo ng mga nuclear power unit. Yan po mga kababayan.